Noong gabi ng October 15, 2025, yumanig sa tahimik na lungsod ng Hiroshima ang isang marahas na insidente. Ang biktima ay si Nguyen Thi Nga, isang Vietnamese na kilala bilang masipag at mabuting tao. Ilang buwan bago ang insidente, inatake na rin siya malapit sa kanilang bahay. Dahil dito, napatanong ang mga investigador kung konektado ang dalawang pangyayari o kung iisa ang salarin. Pagkatapos ng trabaho sa pabrika, umuwi ang 34 years old na si Levan Tuan sa kanilang apartment sa ika-14 na palapag sa Nakahiro Nishi Ward, Hiroshima City. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakahandusa ang kanyang asawa sa sahig ng sala. Hindi gumagalaw at napapalot ng dugo. Dumikit ang buhok nito sa tiles at patuloy na umaagos ang dugo mula sa malalim na sugat sa ulo. Dahil sa sobrang takot, sinubukan ni Tuan na gisingin ng asawa. Ngunit malamig na ang katawan nito, wala ng buhay. Mabilis siyang tumakbo palabas ng apartment habang humihingi ng tulong at tumiretso sa Hiroshima Nishi Police Station upang i-report ang pangyayari. Sa sobra niyang pagkataranta, agad na napagtanto ng mga pulis na malinaw na hindi ito simpleng aksidente. Posible itong kaso ng pagpatay. Agad na rumispondi ang mga pulis at emergency team. Pagpasok sa apartment at umambad sa kanila, ang eksaktong tagpong inilarawan ni Tuan. Nakahiga si Nguyen Thi Nga ng patihaya. Maputla at bahagyang nakadilat ang mga mata. Kalat ang dugo sa dingding, sa sahig at ang maging sa paligid ng mga muebles. May malaking bara ng dugo sa ilalim ng kanyang ulo. Indikasyon ng matinding pagduruko. Makikita rin ang palatandaan ng matinding lapan. May mga muebles na natumba o naitulak. May mga basag na gamit na salamin. Nakabukas sa mga drawers at nagkalat sa sahig ang mga damit at personal na gamit. Bahagyang napunit ang sofa at nagkalat sa sahig ang mga kumot at una na may bahid ng dugo. Naniniwala ang mga investigador na lumaban pa ang biktima bago tuluyang bumagsak. Pinakamahalagang ebidensya ang sunod-sunod na bakas ng dugo ang footprints. Mula ito malapit sa katawan ng biktima at diretso papunta sa pintuan ng apartment. May mga bakas na malinaw at may ilan namang malabo at nakadulas na tila nagmamadaling lumabas ang salarin matapos tumapak sa dugo ng biktima. Ito ang naging isa sa pinakamahalagang lead sa kaso. Isa pang mahalagang detalye, ang security camera sa labas ng apartment. Wasak ito, basag ang lente at napunit ang power cable. Ibig sabihin, pinagplanuhan ng salarin ng atake at sinigurong walang anumang video recordings na makakahuli sa kanilang pagkakakilanlan. Nasagot ng sira at wasak na security camera ang isa sa pinakamalaking tanong ng mga investigador mula pa sa simula. Paano nakapasok ang isang estranghero sa isang secured na apartment building nang hindi napapansin? Malinaw na pinlano ng salarin ang pag-atake. Alam niya ang pwesto ng kamera. Kabisado niya ang routine ng biktima at naghintay siya sa sandaling mag-isa na lang ito. Para sa pulisya, may dalawang posibleng direksyon ng kaso. Kung personal at target talaga ang pag-atake, limitado lamang ang posibleng suspect. Pero kung isa itong random na pagnanakaw, maaaring delikado ang sino man sa paligid. Sa loob lamang ng ilang oras, nagkaroon ng tensyon sa dating tahimik na apartment complex. Nanatili ang mga residente sa loob ng kanilang mga units. Sinirado ng pulisya ang lahat ng entrada at labasan. Hinarangan ng paligid at sinecured ang crime scene. Agad na sinuri ng forensic team ang katawan. Kumpirmado ng medical staff na patay na ang biktima bago pa siya natagpuan. Nakita ng mga eksperto ang malalim na hiwang sugat sa ulo, mahigit 2 pulgada. Malinis na hiwa na tumagos sa anit. Nang baliktarin ang katawan, nakita nila ang maraming pasa sa braso at balikat. Palatandaan na hinawakan o sinaktan siya habang nagpumiglas. Malamang matinding paglaban ang ginawa ng biktima bago siya na-overpower. Sinuri rin ng mga investigador ang kanyang mga kamay. May napaling mga kuko at may nakadikit na balat at buhok sa ilalim. Malinaw na senyales na nasugatan niya ang salarin at nakakuha ng DNA nito. Masusing hinalughog ng pulisya ang buong apartment, ngunit walang natagpo ang anumang sandata.
Sinuri nila ang kwarto, kusina, mga kabinet at pati ang balcony. Pero walang nakita. Ibig sabihin maaaring may dalang armas ang salarin at dinala niya itong muli pagkatapos. O gumamit siya ng bagay mula sa bahay at dinala yun pagalis. Nagpapakita ito ng malinaw na pagpaplano at pagtatangka na burahin ang ebidensya. Sa ilalim ng mesa sa sala nakita nila ang sirang cellphone ng biktima. Basag ang screen, UP ang frame. Malamang nahulog o natapakan sa gitna ng lapan. Posible niyang sinubukang tumawag ng saklolo pero hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Natagpuan din ang isang tsinelas ng biktima sa malayong sulok at ang isa naman ay malapit sa pintuan. Ipinapakita nito ang maaaring palabas na siya o papunta nang magbukas ng pinto nang bigla siyang atakihin at hindi na nakapag-react. Bawat detalye ay nagpapakita kung gaano karahas ang insidente. Inatake ang biktima ng walang papala sa loob mismo ng kanyang tahanan at nagtamo siya ng fatal na tama sa ulo na may matinding puwersa. Ang mga natumbang gamit at nagkalat na gamit sa sahig ay ebidensya ng matindi niyang paglapan. Pero nanaigang lakas at determinasyon ng salarin na humantong sa kanyang pagkamatay. Ang bakas ng dugo ang yapak papunta sa exit ay nagpapatunay na nagmamadaling tumakas ang salarin. Marahil takot na mahuli o nabigla sa sarili niyang ginawa. Para sa pulisya, malinaw ang susunod na hakbang. Sundan ng bawat bakas at clue bago pa makapagtago ang salarin o makasira ng ebidensya. Habang patuloy ang forensic team sa pagsusuri ng apartment, nagsimula namang mangalap ng impormasyon ang isa pang grupo ng investigador tungkol sa buhay ng biktima. Kailangan nilang malaman kung nagkaroon ba siya kamakailan ng problema, alitan o anumang kakaiba na maaaring magpaliwanag ng motibo. Mula sa asawa niyang si Tuan, nalaman ng pulisya ang buong pangalan ng biktima. Si Nguyen Singa, isang Vietnamese na nasa edad 30. Lumipat siya sa Japan para maghanap ng mas magandang buhay at ilang taon na siyang naninirahan doon. Si Tuan ay nagtatrabaho sa isang mechanical workshop na may matatag na kita, samantalang si Nguyen ay part-timer. May anak ang mag-asawa na 8 taong gulang, ngunit dahil sa hirap ng trabaho sa Japan at sa kagustuhang lumaki ang bata sa mas maayos na kapaligiran, iniwan nila ito sa Vietnam kasama ang lolo at lola. Sa Japan, kilala si Nguyen at Tuan bilang magalang at masisipag. Inilarawan sila ng mga kapitbahay bilang tahimik at magalang na hindi nagdudulot ng anumang gulo. Maging ang Vietnamese community sa Hiroshima ay nagsabing mabait, matulungin at walang nakakaalitang tao si Nguyen. Pero matapos ang pagpatay, may lumabas na bagong detalye na nagbago sa dating tahimik na imahe ng kanyang buhay. Isang Facebook user na nagngangalang na nagsabing malapit sa biktima ang nagpost ng impormasyon at nagbahagi ng mga pribadong mensahe na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ayon sa mga mensaheng yon, ilang buwan bago siya mamatay, natuklasan ni Nguyen na may karelasyon ng kanyang asawa, isa pang Vietnamese woman na nakatira rin sa Japan. Hindi ito estranghero. Matagal na rin ito ang nagtatrabaho sa Japan. Base sa kwento ni Nguyen sa kanyang mga kaibigan, malapit nang mag-expire ang visa ng babae at sinusubukan nitong umasa kay Tuan para manatili sa Japan. Di umano, hinarap mismo ng babae si Nguyen at pinilit siyang hiwalayan si Tuan. Nagdulot ito ng matinding pagkabalisa kay Nguyen. Sa mga chat niya sa mga kaibigan, sinabi niyang hindi siya panatag at natatakot siyang maaaring saktan siya ng babae. Madalas niyang maramdaman na may nagmamasid sa kanya. Sa pinakahuli niyang mga chat sa isang Vietnamese na kaibigan, sinabi ni Nguyen na may malakas siyang kutob na may masamang mangyayari. Pinayuhan siya ng mga kaibigan na lumipat o magsumbong sa pulisya. Ngunit malapit nang matapos ang work contract nilang mag-asawa at nakaplano na silang umuwi sa Vietnam pagkalipas ng ilang buwan. Kaya't nagpasya silang tiisin muna ang sitwasyon. Ngunit ang kinatatakutan ni Nguyen ay nangyari. Nawala ang kanyang buhay sa Japan, di umano'y dahil sa kamay ng isang tao mula rin sa kanilang komunidad. Habang sinusuri ng pulisya ang kanyang background, may natuklasan silang napakahalagang detalye na maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Noong huling bahagi ng May 2025, ilang buwan bago siya mapatay, inatake si Nguyen malapit sa kanilang bahay. Naidokumento ito sa Hiroshima Police
bilang intentional assault causing injury. Ayon sa pahayag ni Nguyen, bigla siyang sinalubong ng isang babae at pinagsusuntok. Mabilis ang pangyayari, kaya hindi niya nakita ng malinaw ang mukha. Ang tanging natatandaan niya ay isa itong babaeng Asian, katamtaman ng pangangatawan at may boses na parang pamilyar. Isang nagdaraan ng nakialam kaya tumakbo palayo ang salarin. Dinala si Nguyen sa ospital dahil sa mga gasgas at pasa sa kamay at balikat. Hindi man malala ang mga sukat, labis namang ikinapagapag ni Nguyen ang pangyayari. Mula noon nabuhay siya sa takot at madalas niyang sabihin sa mga kaibigan na parang may sumusubaybay o nagmamatsyag sa kanya. Noong nakaraang May, nagsagawa na ng investigasyon ng pulisya tungkol sa atake kay Nguyen, ngunit walang natukoy na suspect o malinaw na motibo, kaya unti-unting napabayaan ang kaso. Nakabawi si Nguyen at sinubukang ipagpatuloy ang normal na pamumuhay hanggang sa trahedya ng October 15th. Matapos ang kanyang pagkamatay, agad na inaugnay ng mga investigador ang pagpatay sa naunang atake. Ang pagkakatulad sa lokasyon, biktima at estilo ng pag-atake ay nagmumungkahi na maaaring iisang salarin ng gumawa o may koneksyon sa parehong insidente. 2 araw matapos matanggap ang kaso, bumuo ang Hiroshima Police ng Special Task Force na binubuo ng humigit kumulang 70 elite na mga investigador. Personal na pinangungunahan ni Mr. Wakabayashi, hipi ng Criminal Investigation Division ng operasyon. Isang malinaw na indikasyon kung gaano kaseryosong tinitingnan ng mga otoridad ang kaso at ang posibleng epekto nito sa kaligtasan ng publiko. Ang kanilang pangunahing layunin ay paliitin ang listahan ng mga sospek gamit ang bawat detalye mula sa crime scene. Kritikal ang oras dahil anumang pagkaantala ay magbibigay ng pagkakataon sa salarin na makatakas o sirain ng ebidensya. Nagtrabaho ang mga investigador ng tuloy-tuloy araw at gabi. Sa crime scene, mas susing sinuri ng forensic team ang lahat ng bakas ng dugo at footprints. Bawat print ay kinunan ng larawan, sinukat at pinag-aralan. Matapos ang maraming oras ng pagsusuri, napag-alaman ng mga eksperto na ang mga footprints ay mula sa isang babaeng may sapat na edad at mabigat na katawan. Ang mababaw na pagkakabilog at hindi pantay na hakbang ay nagpapakita ng pagmamadali at posibleng takot pagkatapos ng pag-atake. Ang pattern ng mga madugong yapak mula sa pintuan hanggang sa kusina ay nagmumungkahi na nagsimula ang pag-atake kaagad nang buksan ng biktima ang pinto. Maaaring hinila siya papasok o nagtangkang tumakbo patungo sa kusina upang makatakas. Ang dugo sa paligid ng pintuan ay nagpapatunay na ang engkwentro ay nagsimula agad, alinman sa pagpasok ng salarin o sa sandaling makita siya ng biktima sa labas ng apartment. Ang detalye na ito ay naging mahalagang punto sa kaso. Ipinakita ng ebidensya na inatake ang biktima sa mismong pagbukas niya ng pinto, na nangangahulugang malamang na naghintay ang salarin sa labas, nagmamasid sa tamang pagkakataon. Nakumpirma rin ng pulisya na walang ground floor security lock ang building, kaya madaling makapasok sa itaas na palapag. Pinagtibay nito ang teorya na umakyat sa 14th floor ang salarin at naghintay sa tapat mismo ng apartment ni Nguyen. Sa loob ng unit, sinuri ng mga investigador ang magulong eksena. Bukas sa mga kabinet, kalat ang damit at papel, at nakabaliktad ang mga muebles. Mukhang may naghahanap ng pera o mahahalagang gamit. Ngunit nang beripikahin ng pulisya sa asawa ng biktima na si Tuan, sinabi niyang kakaunti lamang ang cash at walang mamahaling bagay sa bahay. Ipinahiwatig nito na ang kaguluhan ay maaaring hindi para sa pagnanakaw, kundi bunga ng takot at kalituhan pagkatapos ng krimen. Samantala, kinapanayam ng mga investigador ang mga residente sa parehong palapag. Ilang kapitbahay ang nagsabi na nakarinig sila ng maikling malinaw na sigaw mula sa apartment ni Nguyen ng maaga sa umaga ng October 15. Mabilis ang pangyayari, kaya wala na isa ang nakapuntang hallway para suriin. Isa pang residente, isang matandang lalaki na nakatira isang palapag sa iba pa, ang nakarinig ng malakas na tunog bandang tanghali. Marahil ay may mabigat na bagay na nahulog o natumba. Akala niya ito ay normal na ingay sa bahay, kaya hindi siya nag-imbestiga. Kinumpirma naman ng autopsy ang sanhi ng pagkamatay. Shock, matinding pagturuko, at malubhang traumatic brain injury. Dokumentado ng mga forensic expert
Ang 5 hanggang 6 na malubhang sugat sa ulo ng biktima. Ang mga ito ay dulot ng matigas at matulis na pakay na nag-iwan ng malalim at malawak na sukat. Ipinakita ng kalikasan ng mga pinsala na ginamit ng salarin ang labis na puwersa at may malinaw na intensyon na pumatay, hindi lamang upang pigilan o supilin ng biktima. Natuklasan din ang karagdagang pasa sa mga braso, balikat at dibdib ng biktima na tugma sa pagiging hinawakan o binugbog ng matindi. Tumutugma ito sa hinala na lumaban siya ng todo. Ang mga gasgas sa kanyang mga kuko ay nagpapakita rin na lumaban siya hanggang sa huling sandali. Tinatayang ang oras ng pagkamatay ay bandang tanghali ng October 15, ilang oras bago bumalik ang kanyang asawa sa bahay. Ibig sabihin, napatay siya kaagad pagkatapos umalis ni Tuan para sa trabaho. Ang katotohanang naganap ang pagpatay sa araw habang maraming tao sa paligid ay nagdulot ng pangamba sa mga investigador. Ipinapahiwatig nito na ang salarin ay sobrang papaya o isang taong may malalim na kaalaman sa routine ng biktima. Partikular na alam na siya mag-iisa sa oras na yon. Sunod, pinalawak ng investigation team ang pagsusuri sa lahat ng CCTV sa paligid. Kahit na walang kamera sa hallway ng apartment, isang malaking puwang sa seguridad, may mga kamera sa pangunahing pasukan ng building, sa elevator, sa mga kalapit na kalye, at sa paligid ng mga establishmento ng mga negosyo. Nagbigay ito ng malawak na network ng footage na maaaring suriin. Mula hating gabi ng October 15 hanggang madaling araw ng October 16, walang tigil na nagtrabaho ang mga police technicians sa pagkuha at pag-backup ng video mula sa bawat kamera na nakaturo sa building o nakasakop sa mga daanan sa paligid. Layunin nilang matrace ang mga huling galaw ng biktima at matukoy kung may sino mang kahinahinala na pumasok o lumabas sa takdang oras. Ipinakita ng footage na lumabas si Nguyen ng apartment isang beses sa umaga ng October 15, marahil para sa mga errands o trabaho. Nakumpirma nito na buhay siya at gumagalaw ng normal bago magtanghali. Ipinapakita rin nito na ang mga sigaw na narinig ng mga kapitbahay kanina ng umaga ay hindi mula sa kanyang apartment at hindi kaugnay sa pagpatay. Batay sa lahat ng ebidensya na pagpasyahan ng mga investigador na nangyari ang pagpatay bandang tanghali o early afternoon. Sinuri ng pulisya ang CCTV mula 8 to 9 a.m. hanggang 6:30 p.m. Ang tinatayang oras mula nang huling makita si Nguyen na buhay hanggang sa madiskubre ng kanyang asawa ang kanyang katawan. Eksaktong tanghali, naitala ng kamera sa pasukan ng building ang isang kahina-hinalang babae na pumapasok. Naka-dark jacket, may face mask at may mababang baseball cap na halos natatabunan ng kanyang mukha. Katamtaman ng taas at katawan, mabilis ang lakad at nakayuko, malinaw na iniiwasan ng kamera. Mukha siyang tensyonado at maingat sa kilos. Mga isang oras ang nakalipas, naitala ulit ng parehong kamera ang babae na palabas na ngayon dala ang maliit na handbag na wala noong siya ay pumasok. Hindi malinaw ang mukha sa footage, pero mahaba ang itim na buhok nito na nakatali sa likod at katamtaman ng katawan ng isang Asyanong babae. Gamit ang lahat ng nakalap na impormasyon, ebidensya sa crime scene, CCTV at technical na pagsusuri, sinimula ng mga investigador ang pagpupuo ng paunang profile ng suspect. Napagpasyahan nilang malamang isang Vietnamese na babae ang suspect, naninirahan o nagtatrabaho sa Hiroshima o kalapit na lugar. Ang pamumuhay malapit sa biktima ang nagpikitaan para mapag-aralan niya ang araw-araw na routine ni Nguyen, malaman kung kailan wala si Tuan at piliin ang eksaktong sandali na mag-iisa si Nguyen. Tinataya ng mga eksperto na ang edad ng suspect ay nasa pagitan ng 25 hanggang 35 years old. Napansin ng mga investigador na kung ang babae sa CCTV footage ay talagang ang salarin, malamang na umalis siya sa apartment na may sukat at tugon ng biktima sa kanyang damit at sapatos. Batay sa hinalang ito, agad na sinuri ng pulisya ang mga lokal na ospital, klinika at health centers upang malaman kung may anumang babaeng nasa edad ng suspect na nagpakonsulta dahil sa kakaibang sukat. Matapos suriin ang lahat ng medical records, wala silang natagpuang kaparehong kaso. Nagbukas ito ng dalawang posibilidad. Maaaring kusang ginamot ng suspect ang maliit na sukat o hindi siya gaanong nasaktan sa lapan at tanging dugo lamang ang na-expose sa kanya. Pagkatapos suriin ang mga options, nagpa siya ang Hiroshima Police
Nailabas ang piling mga larawan mula sa CCTV footage. Bagamat hindi ganap na malinaw ang mga larawan, ipinapakita pa rin ito ang sapat na pagkakakilanlan. Ipinamahagi ng pulisya ang mga larawan sa mga pinagkakatiwalaang ahensya at organisasyon na makakatulong sa pagtukoy sa suspect. Mabilis na kumalat ang mga larawan sa Vietnamese community sa Hiroshima na nagdulot ng pangamba at tensyon. Nagulat ang mga tao hindi lamang dahil Vietnamese ang biktima, kundi dahil ang suspect ay posibleng miyembro rin ng kanilang sariling komunidad. Di nagtagal, nagsimulang magturo ang ebidensya mula sa surveillance sa isang partikular na indibidwal. Sa pagtugma ng footage ng residential database ng mga Vietnamese sa Hiroshima, natagpuan ng isang babae na halos eksaktong tumutugma sa paglalarawan. Ang pangalan niya ay Den Thi Huang, 32 years old, isang Vietnamese technical intern na nakatira sa Seki Ward, malapit sa pinangyarihan ng krimen. Matagal na siyang nasa Japan, may matatag na trabaho at walang anumang kriminal na record. Ngunit nang masusing tingnan ng kanyang background, lumitaw ang ilang kahina-hinalang detalye. Sa social media, gumagamit si Huang ng pangalang Huang Cherry at nakikipag-ugnayan sa ilang Vietnamese sa Hiroshima, kabilang ang mga taong konektado sa kaibigan ng biktima. Nang ikumpara ng mga investigador ang kanyang passport photo sa malapong larawan mula sa CCTV, kitang-kita ang pagkakapareho ng pisikal na anyo, sapat upang agad siyang maging sentro ng atensyon. Sa puntong ito, hindi na basta tugma lang ang pangalan ni Huang, siya na ang pangunahing suspect. Ngunit hindi sapat ang pagkakakilanlan lamang. Kinailangan ng pulisya ng hindi matitinag na ebidensya bago maglapas ng warrant of arrest. Nagsimula silang tahimik na subaybayan si Huang. Binabantayan ng kanyang galaw ng ilang araw upang matiyak na hindi siya makakatakas o makapagtatago ng ebidensya. Kasabay nito, humiling ang investigador ng emergency search warrant. Umaga na October 25, 2025, 10 araw matapos ng insidente, rumesbak ang espesyal na police team sa inuupahang kwarto ni Huang sa Seki Ward. Ang pagsisiyasat ay nagbunga ng mahalagang ebidensya. Natagpuan nila ang isang pares ng sneakers na may natatanging pattern sa ilalim. Nang ikumpara ng mga forensic expert, tugma ang pattern sa mga basang bakas ng dugo sa crime scene. Kitang-kita pa rin ang dark brown naman siya na pinaghihinalaang natuyong dugo sa sapatos. Sa loob ng kanyang closet, natagpuan ng pulisya ang isang dark jacket at isang baseball cap na kahawig ng suot ng babae sa CCTV. Ang lahat ng gamit ay maingat na sinelyuhan at ipinadala para sa agarang pagsusuri sa laboratorio. Ilang oras ang nakalipas, kinumpirma ng resulta na ang dugo sa sapatos ni Huang ay kapareho ng dugo ng biktima si Nguyen Singa. Nagbigay ito ng matibay na ugnayan sa pagitan ni Huang at ng crime scene. Dahil dito, napagpasyahan ng pulisya na sapat na ang batayan upang kumpirmahin si Huang bilang salarin. Agad inilabas ang warrant of arrest. Inaaresto si Huang sa kasong illegal entry, pagnanakaw at pagtapos ng tao. Iniulat ng Japanese media na siya ay nakasuot ng kulay abong damit, nakakadena ang kamay at halatang nagulat habang kumikislap ang kamera. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa police station, iniulat na si Huang ay tila shock, ngunit nanatiling hindi nagsasalita. Sinabi ng mga otoridad na hindi pa nila maibubunyag ang kanyang pahayag dahil sa kasalukuyang investigasyon. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig na hindi pa siya umaamin o tumatanggi sa mga akusasyon. Ngunit sa nakalap na ebidensya mula sa CCTV, crime scene at pisikal na patunay, iniulat ng pulisya na kumpiyansa silang kapagpapatunay na siya nga ang suspect. Idinagdag din ng pulisya na iniimbestigahan nila kung konektado si Huang sa naunang pag-atake sa biktima noong Mayo na maaaring magbigay linaw sa motibo ng krimen. Nagulat hindi lamang ang mga Hapon, kundi pati ang komunidad ng mga Vietnamese nang matuklasan ang pagkakakilanlan ng suspect. Ang salarin ay hindi isang estranghero, kundi isang 32 years old na babaeng Vietnamese na nagtatrabaho sa Japan sa ilalim ng parehong trainee program na sinasamahan ng libu-libong iba pa. Ito ay nagbunsod ng maraming tanong. Bakit niya kailangang tapusin ang kanyang kababayan? Mayroon ba silang nakaraang alitan? Bagamat hindi pa kompleto ang investigation file, pinayagan ng mga ebidensya ang mga investigador na ilarawan ang posibleng sunod-sunod na pangyayari. Umaga ng October 15,
Si Dente Huang na lihim na minomonitor ang araw-araw na gawain ng biktima ay alam ang eksaktong oras kung kailan aalis ang asawa ng biktima sa trabaho at kung kailan mag-isa ito sa bahay. Matapos makumpirma na wala na ang asawa, pumasok siya sa apartment building at umakyat sa ika-14 na palapag. Nang nakatayo siya sa pintuan ni Nguyen, pinindot niya ang doorbell na para bang normal na bisita lang. Dahil inakala ni Nguyen na kakilala ang dumating, agad niyang binuksan ang pinto. Pagkabukas, agad na sinimulan ng pag-atake. Walang paalam, walang papala. Pinilit ni Huang na pumasok at inatake si Nguyen. Ipinapakita ng ebidensya na nagsimula ang pagkikipaglaban malapit sa pintuan at umabot sa kusina na nagpapahiwatig na lumaban ng biktima. Ngunit ang mabilis na paulit-ulit na tama sa ulo gamit ang matigas na bagay ay naging sanhi ng pagbagsak ni Nguyen. Namatay siya dahil sa malubhang pinsala sa ulo at labis na pagdurugo sa lugar ng krimen. Matapos makumpirma na hindi na gumagalaw ang biktima, inikot ni Huang ang mga kwarto para maghanap ng mahalagang bagay. Kinuha niya ang ilang 10,000 yen na pera at alahas. Sinubukan din niyang burahin ang malinaw na bakas ng kanyang presensya. Bago umalis, sinira niya ang security camera sa labas ng pintuan sa pag-asang maaalis ang anumang footage na nagpapakita ng kanyang mukha. Umalis siya sa gusali pagkatapos nito. Kumpiyansa na ang kanyang disguise, mask, sombrero at sadyang pag-iwas sa mga kamera ay magpapahirap sa pulisya na siya matukoy. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang masusing pagtatrabaho ng mga investigador ang unti-unting nakatuntun sa kanya. 10 araw pagkatapos siya ay inaresto. Sa puntong ito, tila malinaw ang kaso. Isang marahas na pagnanakaw na nauwi sa pagpatay na ginawa ng isang sospek lamang. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga Hapon, isang alon ng hindi beripikadong akusasyon ang kumalat online sa Vietnam. Itinuro ng mga akusasyon ng suspetsa sa isa pang tauhan, ang asawa ng biktima, si Lee Van Tuan. Ayon sa mga rumors, hindi simpleng pagnanakaw ang motibo, kundi isang lihim na relasyon. Inaakusahan si Huang na lihim na kalagkuyo ni Tuan at ang pagpatay ay inilalarawan bilang plano para alisin ang kanyang asawa. Sa kwentong ito, ang alibi ni Tuan ay hindi natanda ng inosensya, kundi inilalarawan bilang sinadyang cover-up. Binago ng mga rumors ang mga papel ng mga tauhan na ang nagdadalamhating asawa ay naging posibleng mastermind. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Japanese authorities. Walang pahayag na sumusuporta sa akusasyon na may relasyon sina Tuan at Huang. Lahat ng ganitong claim ay nananatiling haka-haka at kumakalat sa publiko at ilang media outlet. Patuloy pa rin ang investigasyon sa Japan. Hindi pa malinaw kung si Huang ba ay kumilos mag-isa o may mas malalim na motibo o nagkatagong relasyon. Tanging opisyal na resulta ng Japanese police ang makapagbibigay linaw. Ano sa tingin niyo ang magiging sentensya ni Dente Huang kung siya ay mapatunayan na nagkasala? Ibahagi ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!